Nagliyab ang isang truck sa northbound lane ng South Luzon Expressway sa bahagi ng Binyan, Laguna pasado 1:00 ng hapon kanina. Nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko. Wala naman nasaktan sa insidente. Base sa report, posibleng nagkaproblema ang preno kaya uminit na naging sanhi ng sunog. Patuloy ang investigasyon. Sa kabila ng maulang panahon, 300 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Nagkasunog din sa Maynila. Saksi, si Rafi Tima. Dinig pang pagbagsak ng ulan sa cellphone video ito ng isang residente malapit sa sunog sa Kapitolyo, Pasig kanina. Sa kabila nito, kitang malakas na ang apoy sa kalagitnaan ng mga kabahayan malapit sa Rosemary Lane pasado 2:00 ng hapon. Kita pa ang pagkislap ng kuryente habang unti-unting kumakalat ang apoy. Ayon sa kumuha ng video, may narinig siyang pagsabog bago magsimula ang apoy. Para siyang tangke na sumabog, something like that. Malakas. Kasi malakas. So, makita ko dito sa taas and upon checking, meron palang susunog na. It started from small portion hanggang sa kumalat. Ang residenteng si Mighty Lin, nakatira malapit sa pinagmulan ng apoy. Himbing na himbing daw siya at ginising lang ng kapitbahay kaya siya nakaligtas. Nagsimula yung sunog sa kapitbahay niyo mismo? Opo, hindi ko rin alam kung paano nagsimula kasi tulog ako. Bigla lang akong pagising, labas na. So, Bilis bang kumalat yung apoy? sobrang bilis po. Dahil nalimpungatan at mabilis tumakbo palabas ng bahay, wala na raw siyang nabitbit na anumang gamit. Pasalamat na lang siya na wala sa bahay ang kanyang pamilya. Ito na lang, sarili ko at saka cellphone. Yun lang talaga natira. Agad naman daw nakaresponde ang mga bumbero pero nahirapang agad makapasok sa sentro ng sunog. Yung daanan papunta dun sa origin of fire ay masikip po. Tapos yung mga palabas ng mga may bahay na medyo nagtagal para po makapasok agad-agad yung ating mga responders. Ang ibang bumbero, pumesto sa mga mas matataas na bahay na may firewall. Kita kung paano pinasok ng mga bumbero ang makapal na usok para marating ang sentro ng apoy. Ang ilang residente, umakyat na rin sa bubong ng kanilang bahay at tinulungan ng mga bumbero kung saan ibubuga ang tubig. Wala namang naitalang sugatan ng Bureau of Fire Protection. More or less nasa 300 families and nasa 100 houses. So most likely mga 900 individuals po yung affected ngayon dito. Nagkasunog din sa Barangay 185 sa Gagalangin sa Tondo, Maynila, pasado 4:00 ng madaling araw kanina. Dahil sa dikit-dikit ang mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. Ang 54 anyos na si Rosalie, wala na ng gamit na naisalba, namatayan pa ng 9 na alagang aso. Sa sobrang dami talaga ng aso namin, hindi ko na talaga kayang buhatin lahat. 17 sila, 8 lang po ng salba naming aso. Pakasakit po kasi hindi naman namin nakalain na mangyayari sa amin yung ganito. Ayon sa Manila Department of Social Welfare, pansamantalang mananatili sa covered court ng Barangay 185 ang mga apektadong residente. Initially po nasa 40 to 60 families po yung affected. Meron na pong hot meals. Mga modular tent na rin po. Nasunog din ang isang residential unit sa Barangay 830 sa Pandacan. Ang pagresponde sa sunog ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department ginamitan ng makabagong teknolohiya, thermal drone, upang matunton ng mga bombero ang mga lugar sa residential building na pinagmumulan ng apoy. Sa kasagsagan ng pag-apula sa apoy, isang bombero pa ang nasugatan at kinailangang bigyan ng paunang lunas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 28 pamilya ang naapektuhan ng sunog o humigit kumulang 150 individual. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nirig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Luzon pasado 10:00 ngayong gabi. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa dagat 93 kilometers mula sa Humalig, Quezon sa lalim na 10 kilometro. Naramdaman ng intensity 3 sa Quezon City. Ayon pa si PHIVOLCS, posible ang aftershocks. Napinsala ang ilang bahay matapos manalasa ang buhawi sa gitna ng thunderstorm sa Dagupan City. Ilang bahagi ng bansa naman ang binaha dahil sa epekto ng low pressure area. Saksi, si Oscar Oida. Nagbabasketball ang lalaking yan sa Dagupan City nang biglang napakaripas siya ng takbo dahil sa lakas ng ihip ng hangin. Nagsitakbuhan din ang ilang kabataan.
Sa isa pang anggulo, kita kung paano tangayin ng hangin ang isang tolda. Hindi rin nakaligtas sa lakas ng hangin ang ilang paninda sa loob ng tindahang ito. Tinangay rin ng hangin ang bubong ng isang bahay. Talagang gulat na gulat po kasi ilang taon na po ilang bagyo na po yung dumaan dito. Ngayon lang po talaga ininangat yung bubong po namin. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa paligid. Mayroon pang nakasabit sa isang puno. Wasak naman ang isa pang bahay matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Nagsagawa na ng clearing operation ng mga residente kasama ang opisyal ng barangay. Umikot naman po kami kagad at tinignan kung ano yung mga may tutulong namin. Actually, nag-report na rin kami sa CDRMC kagad. Ayon sa Pag-asa, ang nabuong buhawi ay bunsod ng thunderstorm. Pag nagkaroon tayo ng buhawi, yung thunderstorm yan, makakaroon tayo ng biglang pagbabago ng hangin. Hanggat maaari ay pumunta sa mga matitibay na structure o sumilong man na sa area na malapit. Sa isang subdivision naman sa Antipolo, Rizal, hindi lang baha ang rumagasa. Grabe, dati putik, ngayon tae na. Tae na yung bumabaha rito. Laking gulat ng mga residente sa barangay Mambugan nang humalo sa baha ang umano'y dumi at sebo. Ayon sa barangay, magsasagawa ng backtracking ng CCTV para matukoy kung sino ang nagtapon ng dumi sa kanal. Nagkalat naman ang tipak ng mga bato at nagtumbahan ng ilang puno sa Bontoc Mountain Province dahil sa pagguho ng lupa. Bumara sa kalsada ang mga bato kaya pansamantala itong isinara sa mga motorista. Sa ngayon, isang linya pa lang ang nadadaanan habang patuloy ang clearing operation ng mga otoridad. Isa naman ang patay sa pagguho ng lupa sa barangay San Isidro sa San Andres, Catanduanes. Ayon sa pulisya, natabunan ng gubuhong lupa ang nasawi habang naghuhukay ito para umano makapagmina ng ginto. Ligtas naman ang dalawa niyang kasama. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Balot ng putik at nakatagilid naman ang bahay na yan sa Barangay Perez, Kidapawan City matapos ang pagguhuri ng lupa. Ayon sa mga otoridad, nagbitak-bitak ang lupa sa mataas na bahagi ng sitio na resulta ng serye ng mga lindol noong 2019. Dahil dito, inirekomenda ng CDRRMO ang 2 araw na pagsuspindi sa anumang aktibidad doon. Nagsagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Kaninang umaga, nakaranas din ng pag-ulan sa Quezon City, gaya sa Commonwealth Avenue sa bahagi ng Litex, kaya pahirapan ang pagsakay ng mga pasero. Punuan ang ilang pampublikong sasakyan. Nagpatuloy ang buhos ng ulan hanggang hapon. Kaya naman hindi na mapalagay si Eduardo, lalo na't mabilis magbaha sa kanilang lugar sa Araneta Avenue sa Barangay Tatalon. Nangangamba rin siya dahil nakaburol ngayon ang kanyang tiyahin. Ililikas ko na rin talaga. Kinakabahan na kami kasi baka mamaya bumaha na naman ulit eh. Mabilis naman daw humupa ang baha dahil nalagyan na ng malaking drainage ang lugar. Pero marami pa rin daw basura sa paligid. Pagtambak talaga basura dito, barado yung pornal namin, talagang nataat na pinapong. Kanina lang, tune-tuneladang basura ang nakolekta sa Vitas Pumping Station sa Maynila. Galing umano ito sa iba't ibang lugar sa Tondo at dumaloy sa Estero de Vitas. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Inulan at pinahari ng ilang lugar sa Negros Oriental. Sa bayan ng Mabinay, pinilit tawirin ng ilang residente ang baha para makauwi. Ang mga motorsiklo pinagtulungan ng buhatin. Sa bayan naman ng Ayungon, nagboluntaryo ang ilang residente sa lugar na alisin ang mga nakabarang debris sa imburnal para humupa ang baha na umapaw na sa spillway. 2 low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng Pag-asa. Ang LPA na nasa loob ng PAR huling namataan sa ibabaw ng dagat sa bahagi ng Pagbilao, Quezon. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero patuloy pa rin magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga susunod na oras. Ang LPA naman sa labas ng PAR, wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa ngayon. Bukod sa LPA sa loob ng PAR, umiiral din ang easterlies at localized thunderstorms sa bansa.
Base sa datos ng Metro Weather, bahagyang mababawasan ang pag-ulan bukas ng umaga. Pero pagsapit ng hapon, may kalat-kalat na ulan ulit sa Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Thunderstorms ang mararanasan ng halos buong Visayas at Mindanao. Posible yang magpabaha o magdulot ng landslide. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bandang tanghali o hapon. Base naman sa climate outlook ng Pag-asa, 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng mamuo o makapasok sa loob ng PAR sa buwan ng Agosto. Sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng 2 dating branch manager ng Land Bank na unusual o di pangkaraniwan ang naging pag-withdraw ng Office of the Vice President at Department of Education para sa confidential funds. Bukod sa napakalaki ng halaga, cash pa ito. Gayunman, hindi raw ito iligal. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ika-10 araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihim pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang 4 na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga gano'n, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it. Sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng bise nung DepEd Secretary pa siya. May tig
37.5 million pesos naman ang halaga ng 3 checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Campuzano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Ayun na. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Campuzano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, sir. Bago ipiniresenta ang mga testigo, nagkaroon ng opening statement ang miyembro ng House Panel of Prosecutors na si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Pero may pagtutol dito ang abogado ni Duterte dahil may mga sinasabi raw si De Lima na conclusion of fact and law na dapat ay sa mga testigo manggagaling. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors, and betrayal of public trust. I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the chair orders to be stricken from the record. Kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Sa kabuuan ng ebidensya, makitang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. Noong nakaraang linggo, natapos ang pagpresenta ng prosecution ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 4 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umunay pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Noong nakaraang linggo rin, napag-usapan ng dapat sanay pagbabago sa takbo para mapabilis ang paglilitis kung saan tatapusin muna ang presentasyon ng parehong prosecution at depensa sa bawat article of impeachment bago simulan ang isa pa. Pero tinutulan daw ito ng depensa kaya napagpa siyang simulan na ng prosecution ang pagtalakay sa Article 1 kanina. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig kung saan 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay Direktor ng House of Representatives. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.